Hello! Magandang buhay! Binabati ko po kayo ng magandang buhay sa ating lahat na mga nanonood ngayon sa aking channel. Sa mga kasyeng-jingkay ko dyan lagi, na mga talagang full support sa aking channel. Maraming salamat po from the bottom of my heart. Talagang super grateful po ako sa inyo sa lagi nyo talagang pagsuporta at pagko-comment sa aking comment section at sa mga magagandang bagay na sinasabi ninyo. At sa mga kung napadaan lang kayo dito sa aking channel o nag-pop out lang ito sa inyong screen, ay sana naman ay magustuhan ninyo. Try nyo naman ang itong aking video, no? So, baka ang aking channel, itry nyo at marami rin kayong matututunan dito. Marami na po akong nagawang videos dyan na pwede nyong pagdaanan ng mga ng inyong mga oras, pagdaanan ng inyong mga oras. Ano po? So, magandang buhay sa ating lahat. Ako po si Sheng Jingkay, ang inyong legit na pong consultant dito sa YouTube channel. Ngayon po, ang ibabahagi ko sa inyo ay napaka-importanting bagay din. Dahil ang mga halaman, isa ka ba rito, no? Isa ka ba sa mga mahilig talaga sa halaman? May mga tao talaga kasi na halos lahat, no? May mga, wala kayatang bibihira yung bahay sa atin na walang halaman, or kahit wala man siya sa loob, meron tayo sa labas. Meron naman tayo sa labas yung iba, wala sa loob, 'di ba, yung ganon. So, ito ay napakalaking factor sa ating ang pang-araw-araw na buhay sa feng shui. May kinalaman ang mga halaman sa ating pamumuhay. Ngayon, kailangan lang talaga nasa tamang direksyon ito. Hindi tayo pwedeng ang buong area ng ating bahay or ang lahat ng direction ay may halaman, because marami itong pwedeng pwedeng maging bad effect sa ating pamumuhay. Although ang halaman ay nakakapagpaganda sa ating buhay, meron din itong depekto. Kaya yun ang ating magiging topic ngayong araw na to. So, bear with me until the end. So, yung mga kaibigan natin dyan, huwag naman kayo mag-skip ng na hanggang dulo, panoorin nyo naman. Alam mo, sawa na kayo sa mukha ko. Huwag nyo na kasing panoorin yung mukha ko. Pakinggan nyo na lang ako, no? So, yung mga sinasabi ko ngayon sa inyo, mga kaibigan, talagang kailangan nating malaman ang mga bagay na ito dahil pwede itong magdala sa atin ng hindi maganda, no? Yung parang may mga halaman. Iba-iba ang klase ng halaman. May mga nakakasira sa atin at meron din namang nakakatulong sa atin. Depende sa direksyon ng inyong mga pinaglalagyan ng halaman. Marami sa atin yung buong bahay mismo, no? Pinapalibutan ng mga halaman. So, maganda po ito sa nature, maganda sa hangin, But then, meron po itong side effects sa atin. Dahil may mga lugar lamang na kailangan ng halaman. Pili po ito. Meron din tayong halaman na dapat sa labas at merong halaman na dapat sa loob. Kagaya na lamang po ng mga sinasabi nyo na mga pampaswerte na halaman. Natural po. Dapat nakalagay din siya sa maswerteng direksyon. So, hindi yung kung saan mo lang gusto, kung saan mo lang trip, Hindi po pwede yung mga ganong klaseng sistema. So, ngayon kasi, may mga kagaya na lang ng puno, May puno tayo kasi minsan. Yung puno natin, once na ito ay pagbukas ninyo ng inyong pintuan at may puno sa harapan nyo, blocking na yan, Nabablock na talaga yung lock ninyo dyan. So, huwag kayong magpuputol naman ng puno ng basta-basta. At kung hindi inyo ang puno, huwag nyo puputulin kasi bad rin yun. Saka sa may-ari ng puno, mapapasama kayo lalo. So, yung mga ganon, dapat meron yung cure, Pagka mga ganon ang inyong pag may puno sa pagbukas ninyo ng inyong pintuan. Meron din namang mga halaman na alam nyo po yung mga ugat nila ay kinakain na yung mga simento. Yung mga concrete ng bahay ninyo. Ang ugat nila ay sumisira na ng foundation ng bahay. Meron din pong mga ganon. Especially kung may mga puno din kasi na masyadong malapit sa bahay, na yung ugat ng puno habang tumatanda siya, ay ganoon din yung gumagapang na hanggang dun sa ilalim ng bahay nyo at unti-unti nasisira na yung foundation ng inyong bahay. Ito ay magdudulot sa inyo, tandaan ninyo, ng pagkasira ng pamilya,
na nakatira sa bahay. Pagkasira ng inyong health. Marami itong disadvantage sa atin. So, mamimili kayo ng mga halaman. At dito sa Japan, alam nyo, yung mga gustong-gusto ng mga Hapon, yung gumagapang yung halaman sa kanilang pader, kasi ang akala nila yun, nagsusupress ng init, no? Pag summer kasi dito, sobrang init. So, yung iniisip nila na ganun, pero hindi nila alam na ito rin yung nagsisira sa kanila, yung gumagapang. Alam niyo ang Japan ay napakakonti po ng bata dito. Speaking of bata, binabati ko po pala kayo ng Happy Mother's Day lahat, ano? So, kasi alam nyo, napakahirap pong maging ina. Lahat po talaga dadanasin ninyo ang lahat ng klaseng trials pagka kayo ay nagpakaina. Marami din naman po kasing mga ina na hindi talaga ganon ka-focus sa anak nila, no? May mga ina pa nga na ipinamimigay ang kanilang mga anak, no? Pero tayo, sa sa mga talagang tutok sa mga anak, ano, saludo din ako sa inyo talaga, at talagang napakahirap pong maging ina. Tapos ikaw pa yung, alam mo yon, napakahirap intindihin ng inyong mga anak. Kaya nga, yung mga, ngayon, yung mga nagpapapachi sa akin, ay yung mga anak talaga nila, yung pinapapachi nila, para mas naiintindihan nila yung ugali ng mga anak nila, at talagang natututukan nila. Kumbaga, nakakapag-adjust ka na dahil alam mo na ganito yung attitude ng anak mo. So, kayong mga mga nagpapachi sa akin ng inyong mga anak, yan na yung inyong guide sa character o attitude ng inyong mga anak. So, kung sila ay sensitive, maging maingat din kayo sa inyong mga pananalita. Dahil, yun nga sabi ko sa inyo, napakahirap maging ina. Kayo yung mag-a-adjust talaga sa inyong mga anak. So, Happy Mother's Day sa ating lahat, ano? Sa mga talagang nagpapakaina sa kanilang mga anak, no? Yung talagang tumutupad sa kanilang obligasyon sa kanilang mga anak. Happy Mother's Day sa ating lahat. Ngayon, kung hindi rin kayo, hindi naman ninyo anak, pero kayo ay nagpapakaina sa kanila, sa mga pamangkin ninyo, ayan, ay saludo din ako sa inyo. Kayo rin ay talagang dapat batiin ngayong Mother's Day, no? So, Happy Mother's Day sa ating lahat. At sana lahat masaya, no? Sana lahat naaalala ng kanilang mga anak. So, yun, naputol tayo. Pasensya na kayo. Ngayon, yun nga sabi ko sa inyo tungkol sa mga halaman. So, yun nga mga ugat na ito. Ito yung mga ugat ang mga problema talaga, no? Yung kapag ang ugat ng halaman ay kumain na ng parte ng buhay ninyo, it means nasisira na ang relasyon ng mga pamilya. So, maging maingat tayo sa mga ganito. Hindi tayo dapat nag-aalaga ng mga ganitong halaman. At ganun din po yung may mga thorn, ano? Yung mga thorn. Ano nga ba ang thorn? Tinik, no? Yung mga tinik na yan. So, yan hindi rin maganda talaga sa paghahalaman. Although, pag nagkakaroon tayo ng mga roses, ang ganda-ganda nilang tingnan pag may mga flowers. But there is always thorn among the roses, di ba? Yun yung natin. So, maging maingat tayo kasi may mga halaman din na binamahayan ng mga parasites, no? So, ito yung mga nagdadala ng mga amag, ng mga pagkasira din ng bahay. So, ito ay pangit din sa ating mga pang-araw-araw, no? Sa ating pamumuhay, sa ating pamilya, affected po ito lahat, no? So, maganda lang siguro kung medyo distance yung inyong mga halaman sa inyong bahay mismo. Pero kasi may mga may mga mapaghalaman na pinapaikot talaga nila, dahil yung halaman pinapaikot nila sa kanilang bahay. Ngayon, ang problema kasi nga dito ay nagdudulot po ito ng harm sa inyo kapag hindi tama yung mga halaman ninyo. At may mga yung tinatawag nila na yung parang espada siya, no? Yung sinasabi nilang lucky. Alam nyo, siguro talagang malaking pinagtatalunan din kasi talaga ito, no? Dahil sinasabing lucky siya, parang tiger yung niya, yung niya. Wala lang akong sample kasi alam nyo po yun, poison arrow po yun. Alam nyo, gusto ko rin naman i-enhance sana yung aking way ng pagbablog sa inyo, no? Gusto ko na merong maipakitang picture
alam nyo, yun talaga ang plano ko last year, yung ma-improvise itong ating para mas maging maganda, mas maging maliwanag sa inyo yung aking mga sinasabi. Gusto ko talagang gawin yon, gusto kong pag-aralan, pero alam ng mga kasyeng-jingkay natin kung ano yung dumating na obligasyon sa akin. So, medyo hindi na siyang priority sa akin. So, it's up to you kung patuloy nyo akong susuportahan or ayaw nyo sa aking way na dahil hindi ako magaling sa computer, no? Hindi ako magaling sa mga ganitong videos. Hindi ako techie na tao. So, sa akin, ang ina-advise ko lang sa inyo, sinishare ko lang sa inyo yung mga dapat nating pag-ingatan at saka yung mga importante talaga sa pungsoy, no? Dahil bihira, akala natin ang lahat ng halaman ay nakakapagbigay ng glow, ng grow sa atin, sa ating buhay. Pero hindi po yun lahat, ano? Nagdudulot din ito ng pagkasira ng health ng mga tao at relationship ng pamilya. Hindi lahat ng direction ay pwede ang halaman or landscape, no? Hindi din sa lahat ng pagkakataon ay nakakatulong ang halaman. So, minsan, ano, ito pa yung nagdadala talaga sa atin ng pagkakamali. Sorry. Ngayon, ituturo ko sa inyo itong ating mga directions na bawal ang halaman, no? So, ang mga bawal ang halaman kung nakaabot kayo rito sa aking video, paki-like and subscribe naman sa mga bago, no? At sa ating mga viewers lagi dyan, paki-like naman po. Napakalaking tulong po sa amin yon at nakakabigay po talaga ng motivation sa amin kapag kayong ang daming nagla-like, ang daming nagvo-views, talaga pong gaganahan kayo, ginaganahan kami na gumawa pa uli ng mga videos na pwede nyong pagpalipasan ng inyong oras at the same time ay natututo kayo sa pungsoy tungkol dito, no? So, ito na po ang mga directions. At kung pwede po, pakishare nyo na rin po para naman madagdagan tayo, no? Sa mga nakakaalam ng pungsoy. Alam ko naman na marami ang mga nakakaalam na ng pungsoy. But then, may mga talagang nasa provinces, no, na medyo walang awareness tungkol sa pungsoy. So, doon ngayon, pumapasok yung mga nami-mislead kayo ng mga pungsoy-pungsoyan. So, ito po yung tungkol sa halaman natin, ang mga directions na bawal ang halaman. Bawal po ito sa southwest. Mas maganda, kung kayo ay may mga halaman sa palibot ng bahay nyo, ay i-check nyo ang kanilang mga directions, no? So, ang mga bawal lagyan ng halaman ay ang southwest sector, no? Kasi ito ay earth element, governed by earth element. So, kinakain ng inyong mga halaman ang element ng earth sa directions na ito. Ganon din ang northeast, no? Kapag chinek ninyo, kaya naman pag bumibili kayo sa akin, talagang sinasamahan ko, pag nagre-request kayo ng compass, pinapadalhan ko po talaga kayo ng free compass para po mag-gets ninyo yung mga directions na dinidiscuss ko lagi dito sa aking feng shui. Kasi, ever since po, walang nag-open up sa inyo sa feng shui tungkol sa danger ng mga directions. Yung importance ng directions and elements sa atin sa feng shui, ano? So, nung nag-umpisa po ako niyan 3 years ago, and then ngayon, lately, parang meron na kayong naririnig tungkol sa mga bagay na yan. Ngayon, ano, so, number 1 po, dahil southwest. Southwest po ay relationship direction. Siya rin ang direction ng mga babae sa loob ng bahay. So, kapag ito po ay nilagyan natin ng sandamakmak na halaman, it will harm the relationship, it will harm the health of the woman of the house, no? So, be very careful about it. Tapos, ang northeast din, yan, no? Bawal din. If possible, minimize po natin ang ating mga halaman sa loob ng ating bahay. Ang west at northwest, ang west, ano, kasi, ang mga halaman ninyo, ang west kasi is governed by metal. So, kapag nilagyan ninyo ito ng halaman, nagka-clashing yung element doon. Nagka-clashing na si metal at saka si wood. Ganon din sa northwest area ng inyong bahay because it is governed by metal elements. So,
wala tayong kaalam-alam na nagka-clashing itong mga elements na to, no? Yung kanilang, dahil nga siya ay halaman, wood siya, at saka metal, nagka-clashing sila. So, yun nga ang ating pagiging not aware sa mga dapat palibutan ng halaman, no? So, ngayon, kung ang bahay naman ninyo ay may landscape, 'di ba? Parang yung talagang sana mas maganda na gawin nyo ito sa lugar na dapat, no? Ngayon, also, no, this is very important, kasi minsan, alam nyo, kung saan pumupunta ang number 3 flying stars, yung argumentative star natin, ito po yung lugar na hindi natin dapat lagyan ng halaman. So, napaka-importante din po ito kung nasaan ang number 3 star. Kagaya ngayong taon, nasa northwest din po ito. So, talagang hindi pwede na hindi maganda ang halaman sa direction ng northwest. Dahil ngayong taon lang ito kasi northwest ang number 3. But then, sa next year, iba na naman na magiging pwesto ng argumentative star. So, it's activating the arguments inside your house. Kapag meron kayong northwest, kung meron kayong halaman dito sa direction ng number 3 star, no? So, sa mga bumili sa akin ng books, alam ninyo kung ano yung mga directions na sinasabi ko at ang mga numbers na sinasabi ko. Ngayon, yun nga ang natin, no? But in cases, no, ito naman, tatandaan nyo itong mabuti, no? Ito, very important na magets ninyo ito. But in cases with the number 5 and the number 2, kung nasaan ang number 5 at saka ang number 2, magandang malagay ninyo ito. Mailagay ninyo yung halaman sa lugar na yon, no? Kasi napaka-importante niya doon sa mga lugar na yan. Dahil, mas mapapahina niya ang lugar ang bad luck sa lugar ng number 5 at saka ng number 2. So, yan ang importante na case na dapat nyong tandaan. At ito naman, kung hindi kayo nakabili ng libro at gusto nyo lang maging safe talaga, no? Please put plants in the southeast and east directions kasi ito talaga ay governed by wood direction, no? Wood element ang direction na ito. So, mas maganda kung may halaman kayo doon activated, especially the southeast is where is the wealth sector of the house, no? So, sa loob ng bahay ninyo, kung meron kayong halaman, or sa labas man ng bahay ninyo, mas maganda ang halaman ninyo kung nasa southeast siya, or sa east, no? Yun yung maganda. And then, yung allow southwest and northeast naman, kapag nandoon, i-allow nyo ang halaman kapag nandoon sa direction ng number 5 at saka ng number 2, the misfortune star at saka illness star, i-allow nyo lamang sila sa southwest at saka sa northeast kapag nandoon ang number 5 at number 2 sa southwest at saka sa northeast. But then, sa ibang pagkakataon, hindi magandang ilagay ang halaman ninyo sa southwest at saka sa northeast, no? So, sana maliwanag po sa inyo yan, no? And kung gusto naman ninyo ng recognition or mas maganda yung i-enhance ninyo ang inyong mga success, ano? You need to put plants in your south sector. No? But then, be prepared. Kasi ang kailangan nito, leafy talaga. Leafy vegetable. Leafy plants, no? So, be prepared kasi itong halaman na ito ay mamamatay at mamamatay. Kasi hindi nyo ito inilagay ang halaman doon para mabuhay. Ang halaman na inilalagay nyo doon is to feed the fire of your recognition, of your success. So, always prepared na ito ay hindi magtatagal ang buhay nung halaman na yan
sa south ninyo. Dahil yan ay inyong pinapakain doon sa inyong fire para hindi kayo maubusan ng fire element sa inyong success and recognition. But then, there are some cases naman na kapag over ang inyong fire element sa south sector, no? We don't recommend plants in there, no? Kasi kung sobra na yung fire mo, you don't need wood anymore. Kapag ka ang direction ng south ay marami na, kumbaga kayo ay fire element na, hindi na kami nagsasuggest na lagyan pa ninyo ito ng halaman. So, ang gagawin naman ninyo kung kayo ay walang fire element, ang gagawin ninyo, lagi lang itong may ilaw, yung south direction ninyo. So, yun ang inyong kapag naglagay kayo, kung hindi kayo overflowing na ang fire element ninyo, ina-advise namin na maglagay kayo ng halaman. Yun nga lang, madali ang buhay, ha? So, yun ang ating topic tungkol sa halaman. Dahil meron namang mga halaman na pwede ninyong, alam nyo kasi, mas safe ang halaman na nabubuhay sa tubig kasi pwede nyo siyang ilipat anywhere. Kasi may mga halaman na hindi pwedeng lupa ang iyong ilalagay doon. Like, for example, ang inyong illness star or ang inyong misfortune star ay nandoon sa direction at lalagyan nyo siya ng wood, ay hindi pa rin okay yung, kunyari ay hindi kayo nag-aano ng, teka lang, may tumatak. Yung inyong halaman ay, syempre, kailangan doon sa fire ninyo, kapag depende kung malakas ang inyong fire element o weak ang inyong fire element, no? So, yun, sa bahay, sa loob ng bahay natin, mas safe kapag tubig nabubuhay ang inyong halaman dahil may mga lugar na hindi nyo pwedeng ilagay ang halaman na kasama ang lupa. So, mas maganda na ina-advise ko sa inyo na maghalaman kayo ng nabubuhay sa tubig. Kasi, hindi nagka-clash ang element nila, no? Yung halaman at saka yung tubig. Nag-e-enhance ito. So, yun ang ating topic tungkol sa mga halaman. At kung nakarating kayo dito, hindi na rin po kasi ako nagmamahaba ngayon kasi ang hirap pong mag-upload dahil talagang mabagal po ang net. So mga ka-Shengjingkai at sa mga napadaan lang, salamat po sa inyong panonood. Salamat po sa oras na ginugol nyo sa panonood ng aking video. At sana nagustuhan ninyo ang topic natin ngayon tungkol sa halaman. At sana ay nagets ninyo. Ngayon kung meron kayong katanungan dyan, just put it in my comment section. At kapag may time po ang inyong ka-Shengjingkai, ay sinasagot ko po kayo. So good night na sa inyo mga ka-Shengjingkai. I love you all.